Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Mga kabibig, nako si Kitty Duterte. Nagsalita na si Kitty Duterte, umuwi sa Davao at nagsalita sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nagpaano ba, sabi ni Kitty na babawi tayo sa eleksyon. Iba din si Kitty ha. Oo, parang naka-learn na si Kitty. Parang tama na yung mga social life. Focus na tayo sa kung ano ang seryosong nangyayari ngayon. Lalo na yung kayang ama, 'di ba? So ano ba ang pwedeng gawin ni Kitty Duterte para sa kanyang ama? Kaya umuwi si Kitty sa Davao at nagpa-unlock siya ng interview mga kabibig. Ano ba ang laman ng interview at panoorin natin may galit ba si Kitty? Meron ba siyang tinatago na puot sa puso niya laban sa gobyernong ito? Naku, eto na kabibig ha, manood tayo kay Kitty Duterte sa latest information na sinishare niya sa mga tao na I'm sure maraming nakikinig. Ito no, ito na kabibig. Mga fan, ano ba, fan page, sana na to, oo. Sige lang, ampo lang ta. Hindi ba yan siya mga oo lang ang mong problema. Pero iyang medisina, nahatag kumantanan. So, okay lang siya. Nag-TV lang man daw dito. Ang problema daw is yung pagkain ni Pangulo Duterte. Ang medisina, binibigyan na yung lahat ng medisina ni Pangulo Duterte. Parang may kasing medisina si Pangulo Duterte, 28 or 27 medicines, so nabigay na daw. Ang ginagawa daw ni Pangulo Duterte, nanood lang ng TV. Wala pa. Ayaw mong undang ha. Ayaw. Huwag kayong tumigil ha. Grabe si Kitty ha. Iba na ang mindset ni Kitty ngayon. Salamat kayo. Sabi ako pasalamat ninyo kay Palangga. Bayan ako na akong papa no. Dili sa Grabe ang papasalamat ko sa inyo kasi sobrang mahal ko ang papa ko. undang hantod makauli siya. Hindi tayo titigil hanggang hindi siya makauwi. Yes! Pag-titi, palagyan ko ka na mo may papalan. Na private mo ako sir. Baka basi dito ako mga fan, ano ba, fan page, sana na to, oo. Sige lang, ampo lang ta, tapos tao nagtulog ha, kay di na pwede magpapilti, dugay pa ni. So, kumain tayo, matulog tayo kasi hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng titigil. Naman, oo, salamat kaayo sa nag-donate, anan ha. Sa inyo tanan, salamat din kaayo. Hindi ba mensahe po sa mga sumusuporta sa amin? Oo. Pwede po bang tayo galugin nyo lang po para pare-pareho natin maintindihan? Ako salamat sa inyo lahat. Ang pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos, alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang iiyak laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, alagaan natin yung mga katawan natin. Yan lang, parang Oo, yun lang. the next VP Sara to. The next, parang marunong siyang mag-control ng kanyang emosyon. Oo. 'Di ba? Tulad ng iba, mga dramatic lang na iiyak na, mapapaawa. Pero si Kitty, I think this is her first appearance to the public after nangyari yung doon sa RBS, sa ano ba yun? Saan ba yun? Ay, kalimutan ko na. Oo, ito yung first appearance ni Kitty na kasama ang publiko na kung saan nagpasalamat siya. The next VP Sara to. Ito lang, gaganti kami sa eleksyon. Doon tayo makakabawi. Doon na lang. Laban natin lahat. Huwag na tayo mag-prepare doon na lang sa election para mapayapa lahat. See? Huwag na tayo mag-provoke. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Naku! So, mag-ingat kayo. Salamat. Wala yung mag-live pa. Okay, pwede po manghingi ng konting speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, ayun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan kumain at matulog. Pahinga tayo, tapos
wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Diba? Diba si Kitty? Nakita ko sa internet, ang daming mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So, maraming salamat sa inyo lahat. Yes, ma'am. So, malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi. Yung dasal nyo lang, yun lang. Okay na kami. Okay na kami. Wait, congratulations mga OFW. Si Kitty, pinapasalamatan niya ang mga OFW na walang sawang nagrarally, walang sawang ipaalam sa buong mundo kung ano ang nangyari sa kanyang ama. See? Napaka-gentle niyang magsalita, at the same time, very composed. Grabe mga kabibig. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Dasal at suporta, yun lang talaga. Yun mga kabibig ha. Yun ang interview ni Kitty Duterte at marami ang nagsabi mga kabibig niya, good luck Kitty. Sana hindi dayain ang election. Ampo lang tayo. Natataas ang buhay ni Pangulong Duterte at magkita kayo. I think pupunta si Kitty yata at saka si Hanelet sa The Hague. Pupunta sila doon pero ang nakakatawa kabibig ito nakakatawa. Sabi ni VP Sara, hindi daw pwedeng pupunta si Kitty Duterte, sabi ni Pangulo Duterte. Sabi ni Pangulo Duterte, hindi pwedeng bumisita si Kitty Duterte sa kanya. Wala, bakit? Anong rason kung bawal si Kitty Duterte na bisitahin si Pangulo Duterte? Ano ba nangyari kay Pangulo Duterte? Ayaw ba niyang makita si Kitty Duterte? Ito ang mensahe na pinaabot ni VP Sara kay Kitty. Ito na. Sabihan mo si Paolo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years. She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. Yun pala, grabe si Pangulong Duterte. Well, ganun talaga ang isang ama. Iniisip talaga kung ano ang maging future ng kanyang anak. Well, I'm sure si Kitty pupunta talaga yan sa Netherlands. Baka may mga mag-usap-usapan sila ni Pangulong Duterte. Gusto pala ni Pangulong Duterte na si Kitty maging abogado, mga kabibig. Wow! Para nakikita na natin si Kitty, the next Vice President, the next Mayor, Congressman sa Davao, mga kabibig. So, yun lang muna, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the... Ano ba ang reaction ng maraming netizen doon? Hindi na po kayo makakabawi, pati yan si Pusit Kulong. Sinong Pusit? Talaga ba? Hindi makakabawi? Pero, sabi ng iba, hindi na kayo makakaupo ulit mga Duterte. Pero hindi mo ba nakikita yung mga video ng maraming OFW na nagpo-protest, na maraming nagrarally? Yun bang hindi pwedeng pang makaupo? Sa Pilipinas din, maraming nagrarally. Yun bang hindi pwedeng makaupo? Ang hindi pwedeng makaupo kung walang nagrarally, walang nagpo-protest, walang nag-help sa kanila. Pero nakita mo naman sa ang parte ng Pilipinas, merong nagrarally para kay Duterte. It means meron pa ring Duterte power. We will see the other side of Kitty someday. She has witnessed injustice sa pagtrato sa kanyang father and witnessed her siblings work so hard to serve their countrymen. Abogada si Kitty para siya next generation of president balang araw. We don't know
talaga kung ano ang mangyayari kay Kitty Duterte. So yun lang po kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Grabe no, every now and then, puro Duterte ang pinag-uusapan natin. Pero kumusta na pala ang problema ng bansa natin? Diba? Yung pagmamahal ng bigas, yung basic needs, kuryente, lahat-lahat. Okay pa ba ang Pinas? Yun lang po mga kabibig ang ating latest debate for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news natin mag-usapan. Bye everyone! See you next time!